Sumalang sa pagdinig ng Senate Committee on Finance ang Department of Foreign Affairs ngayong araw. Bukod sa pagtalakay ng mga panukalang pondo ng DFA na nakapaloob sa National Expenditure Program 2024, kinuwestiyon din ng mga senador ang patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na riyan ang paglalagay ng 300 metrong barriers o harang sa bahagi ng Baho de Masinloc na kilala rin sa tawag na Panatag o Scarborough Shoal. 124 nautical miles lang ang layo nito mula sa kanluran ng Zambales at malinaw na pasok sa 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Dinipensahan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang posisyon ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo kabilang na ang paglalagay ng China ng mga barriers. Ayon kay Manalo, ito raw ang malinaw na posisyon ng Pilipinas bilang pagsunod sa international laws. Can the DFA, through the Secretary or through the expert on UNCLOS and the ruling of the 2016 Arbitral Tribunal, can you tell the Filipino people ano po ba ang ruling ng arbitral body on the Scarborough Shoal? Ano po ang ruling doon na tinatanggap po natin? Yes, again. That is within our sovereign rights and it's within our exclusive economic zone. Therefore, we have the right to take advantage of whatever's there. And any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Muli ring iginit ni Manalo ang kahalagahan ng pagsunod ng Pilipinas sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, 2016 Arbitral Ruling at sa Code of Conduct on the South China Sea. Inatasan na rin daw ni Manalo ang kinatawan ng Pilipinas at China na makipag-usap sa Beijing hinggil sa paglalagay ng mga barriers. Pasok na sa EEZ natin yan sovereign rights. And then kahit yung ruling para is the common fishing ground for nationalities more than Filipinos, still bawal pa rin harangan yan. No one has the right to put some obstacles there that prevent traditional fishermen from fishing in the area. Thank you, Mr. Senator. Yes, that is our interpretation. And that's how we will that's the interpretation we will maintain. Ang National Security Council mariing kinundena ang pangaharas at iligal na aktibidad ng China laban sa mga mangingisdang Pinoy sa karagatan ng bansa. Bahagi din daw ng nararapat na aksyon ng Pilipinas ang pag-aalis ng mga barriers upang maprotektahan ang mga mangingisdang Pinoy. Maging ang embahada ng Japan sa Pilipinas, mariing tinututulan ang mga gawin ng China na nagpapataas umano ng tensyon sa South China Sea. Patuloy din umano ang Japan sa pakikipag-alyansa sa Pilipinas, bunga ng mga kasunduan katuwang ang Estados Unidos. Kinundena rin ng Makabayan Bloc ang paglalagay ng China ng barriers at iginiit na malaki ang epekto nito sa mga mangingisdang Pinoy na matagal nang hanap buhay ang pangingisda sa karagatan ng Pilipinas. Hindi lang daw ito nakaharang sa mga mangingisdang Pinoy kundi malinaw na nag-aalis sa kanilang karapatan na maghanap buhay at sumisira din daw ito sa pambansang soberanya. Sa kabilang banda, nagbabala naman ang Beijing laban sa Manila na huwag magsimula ng gulo. Ayon sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, itinataguyod lang daw ng China ang kanilang soberanya at kanilang interes sa isla ng Wangyan. Ganito raw ang matagal ng paniniwala ng China na bahagi na raw ng Chino ang mangisda sa kanilang fishing grounds. Sa ilalim ng 2016 arbitral ruling na kasaad na ipinagkaloob na sa Pilipinas ang 9-dash line na sakop ng West Philippine Sea, bagay na matagal lang hindi kinikilala ng China. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.